Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay pag-usapan natin ang kawili-wiling paksa tungkol sa ating bansa. Kung paano nabuo ang mga isla ng Pilipinas at kung sino-sino ang mga unang naninirahan dito bago dumating ang mga Kastila. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang pinagmulan ng mga isla ng Pilipinas. Ang kapuluan ng Pilipinas ay binubuo ng higit sa 7,600 na mga isla at matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Ang pagkakabuo ng mga isla ng Pilipinas ay resulta ng mahaba at komplikadong proseso ng geological activities na naganap sa loob ng milyong-milyong taon. Ang ilan sa mga pangunahing salik sa pagkakabuo ng mga isla ng Pilipinas ay ang tectonic activities, volcanic eruptions, at ang pagtaas at pagbaba ng mga sea levels. Tektonikong plato at ang paggalaw nito. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa isang rehiyon na tinatawag na Pacific Ring of Fire, kung saan maraming tectonic plates ang nagtatagpo at nagkikiskisan. Ang bansa ay nakasalalay sa tatlong pangunahing tectonic plates, ang Eurasian Plate, ang Philippine Sea Plate, at ang Indo-Australian Plate. Ang pagkiskisan at banggaan ng mga tectonic plates na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ibabaw ng lupa, kabilang na ang pagbuo ng mga bundok, lambak, at mga isla. Pagputok ng mga bulkan. Ang mga bulkan ay may malaking papel sa pagbuo ng mga isla ng Pilipinas. Ang bansa ay maraming aktibong bulkan tulad ng Mount Mayon, Mount Pinatubo at Taal Volcano. Ang mga pagputok ng bulkan ay naglalabas ng lava, abo, at ibang volcanic materials na sa paglipas ng maraming taon o panahon ay bumubuo ng mga bagong lupain at isla. Ang mga materyales mula sa pagputok ng bulkan ay nagiging matibay na pundasyon ng mga isla at nagdadala ng mayamang mineral sa lupa. Erosion at sedimentation. Ang erosion at sedimentation ay mga proseso na nag-aambag din sa pagbuo ng mga isla. Ang mga bato at lupa mula sa bundok at lambak ay dahan-dahang nadadala ng tubig at hangin patungo sa dagat. Sa paglipas ng panahon, ang mga naipong sediment ay bumubuo ng mga bagong lupain at pulo. Ang mga ilog tulad ng Cagayan River at Agusan River ay may mahalagang papel sa pagdala ng mga sediment patungo sa mga baybayin at dagat. Pagtaas at pagbaba ng mga sea levels. Ang pagtaas at pagbaba ng sea levels ay isa ring mahalagang salik sa pagbuo ng mga isla. Sa panahon ng mga ice age, ang sea levels ay mababa, kaya't maraming bahagi ng lupain ang lumilitaw. Ngunit kapag natutunaw ang mga yelo, ang sea levels ay tumataas, na nagdudulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at paglikha ng mga bagong isla. Ang cycle na ito ay nagtaas at pagbaba ng sea levels ay paulit-ulit na nangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Mga sinaunang tao sa Pilipinas. Bago dumating ang mga Kastila noong 1521, may mga sinaunang tao nang naninirahan sa isla ng Pilipinas. Ang pinakakilalang mga sinaunang tao sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, ang mga Negrito. Ang mga Negrito tulad ng mga Ita, Ati at Dumagat ay tinuturing na unang tao na naninirahan sa Pilipinas. Sila ay dumating sa pamamagitan ng mga land bridges na nag-ugnay ng Pilipinas sa ibang bahagi ng Asya, libu-libong taon na ang nakaraan. Ang mga Negrito ay kilala sa kanilang pandak at kulot na buhok, at sila ay namumuhay kabilang sa mga ngaso at mga ngalap ng pagkain. Pangalawa,
ang mga Austronesians. Sumunod na dumating sa Pilipinas ang mga Austronesians mula sa Timog Silangang Asya. Sila ay naglayag gamit ang mga bangka at nagdala ng kanilang kaalaman sa agrikultura at pangingisda. Ang mga Austronesians ay nagpasimula ng sistemang barangay at mga unang sibilisasyon sa Pilipinas. Sila rin ang nagdala ng wika at kultura na naging batayan ng mga katutubong Pilipino. Pangatlo, ang mga Malay. Ang mga Malay ay isa ring pangkat ng mga sinaunang tao na dumating sa Pilipinas. Sila ay naglayag mula sa Malay Peninsula at Sumatra at nagdala ng kanilang mga kasanayan sa pagniniyog, pagtatanim ng palay at paggawa ng mga bangka. Ang mga Malay ay nagtatag ng mga kaharian at mga lungsod-estado sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas tulad ng Cebu, Manila at Sulu. Mga modernong pag-aaral. Sa kasalukuyan, ang mga siyentipiko at arkeologo ay patuloy na pinag-aralan ang pagkakabuo ng mga isla ng Pilipinas at ang kasaysayan ng mga sinaunang tao dito. Gamit ang mga kabagong teknolohiya tulad ng satellite imaging, solar mapping at deep sea drilling, mas maunawaan natin ang mga proseso at pangyayaring naganap upang mabuo ang ating kapuluan. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa at sa pangangalaga ng ating likas na yaman. So, ang pagkakabuo ng mga isla ng Pilipinas ay isang kamanghamanghang kwento ng kalikasan at kasaysayan. Mula sa mga paggalaw ng tectonic plates at pagputok ng mga bulkan, hanggang sa pagtaas at pagbaba ng sea levels at ang pagdating ng mga sinaunang tao. Ang bawat bahagi ng prosesong ito ay nag-ambag sa pagkakabuo ng isang bansa na puno ng kagandahan at kasaysayan. Sa patuloy na pag-aaral at pag-unawa ng ating kapuluan, mas mauunawaan natin ang ating pinagmulan at may pagmamalaki ang yaman ng ating kalikasan. Sana nag-enjoy na naman kayo sa ating talakayan ngayong araw. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Salamat po.